Ready for pullout na ang halos 700 containers ng bigas sa mga pantalan sa Maynila. Pero ang ilang mga consignee, higit sa 3 linggo nang hindi pinupull out ang kanilang rice shipments. Ang resulta, nakatenga sa mga pantalan ang halos 24 million kilograms ng mga bigas. Yan ang sinabi ni Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago nang siya'y bumisita sa Manila International Container Terminal o MICT nitong Huwebes, September 19. Ani GM Santiago, cleared na sa Bureau of Customs ang 888 20-foot containers na ito ng bigas sa MICT at South Harbor sa Maynila, pero hindi pa rin pinupull out ng mga consignee. Kung mataas ang presyo ngayon, kaya tumataas ang presyo kasi kinukulang tayo ng supply. So ngayon, napag-aralan naman natin yan na kung halimbawang dagdagan mo yung supply, magkakaroon ng natural reaction yan na bababa ang presyo. So sa tingin namin, ay nararapat lamang na sa tamang panahon at sa agarang panahon ay kailangan mailabas yung mga bigas dito na nakatenga pa na pwede naman nang i-release para makaapekto siya na mapababa yung presyo ng bigas sa merkado. Ang isang 20-foot container ay may maximum capacity ng mahigit kumulang 27 metric tons o 27,000 kilograms. Ang isang sako ng bigas ay may timbang na 50 kilograms. Ibig sabihin, ang isang 20-foot container ay kayang maglaman ng hanggang sa 540 sako ng bigas. Kung imumultiply ito sa bilang ng mga nakatenggang container sa MICT at Manila South Harbor pa lamang, aabot na sa halos 24 million na kilo ng imported na bigas ang hindi pa nakukuha ng consignees sa pantalan at nadadala sa kanilang mga warehouse. Paliwanag ni GM Santiago, maaari umanong makonsidera bilang hoarding ang ginagawa ng consignees na pagpapatagal sa kanilang rice shipments sa pier. Naghihintay lang din kasi umano mga ito na tumaas ang presyo ng bigas sa mga bilihan bago nila ilabas ang bigas nila sa mga pier. In fact, ang ginagawa nila dito ay gano'n na din lang. Parang kumbaga pinapatagal mo dito. Katulad nung nabanggit ko kanina, meron tayo mga container dito na 275 days na. So pareho na din lang yun, nagkaiba lang ng lokasyon pero hoarding na din natin matatawag yun. So dapat doon siguro kung sino man ang ahensyang dapat na nagsusupervise at nagbigay ng permit doon at namamahala sa ating pangangalakal sa agrikultura, sa bigas, dapat siguro ay reviewin nila yung estado ng consignee na yun, kung bakit napakabagal or bakit napakatumal ng paglalabas nila ng mga iniimporta nilang bigas. Pinabulaanan din ni GM Santiago ang paratang na port congestion ang hadlang sa pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Primarily, we are here to inform the public that as far as the organization of the Philippine Ports Authority is concerned, that we are doing our best to make sure that our entire port operations are efficient so that we can actually minimize the cost of logistics not only para sa bigas but also for other importations, and it is unfair that there will be attributions na ang port congestion kung saan ang PPA ang dapat na namamahala ay nakakadagdag sa presyo ng bigas na malayo sa katotohanan. Ang ayaw nating mangyari ay ang gagawin nating sangkalan dito ay ang Philippine Ports Authority na doon natin sa PPA isisisi na kaya mataas yung presyo ng bigas ay dahil sa port congestion. Bilang aksyon laban sa pagkatenga ng mga sako ng bigas sa pantalan, magmula October 1, isa sa publiko na ng Philippine Ports Authority ang pangalan ng mga consignee ng imported na bigas na may overstaying rice shipments sa mga pantalan kahit pa ito ay cleared na ng Bureau of Customs. Meron tayong listahan at ang pangako ko, ang binagbigay alam tayo sa Department of Agriculture na simula October 1 ay regular na tayong magpapublish nung mga containers at mga consignees na may mga overstaying na mga particular sa bigas para malaman na din ng taong bayan kung sino-sino ba yung mga mga involved or mga players na na maaring may pagkakataon na nagkakaroon ng epekto doon sa pagtaas ng presyo ng bigas. Pinag-aaralan din ng ahensya na doblehin ang 700 pesos na storage fee na binabayaran ng mga consignee sa panahong mag-overstay na ang kanilang shipment sa pier bilang dagdag na penalty. Dagdag pa rito, sinabi ni GM Santiago sa isang hiwalay na interview na pagdating sa susunod na buwan, ang mga container na matagal nang nakatenga sa mga pantalan ay maaari nang ideklara bilang abandonado. Starting October 1 po, magsisimula na tayo ng bilang dyan na those mga containers po na mahigit 30 araw nang nakatenga after being cleared ng Bureau of Customs
ay mag-aabiso na din po tayo sa Bureau of Customs na maaari na po nilang ideklarang abandonado yon at ilitin na po yung mga kargamentong yon. Matatandang sinabi ng Department of Agriculture na port congestion ang isa sa mga hadlang sa pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Sa isa namang press conference na ginanap sa Malacanang nitong Lunes, September 23, sinabi ni GM Santiago na dahil sa pagsisiwalat ng PPA sa mga ginagawang ito ng mga consignees, na pull out na ang 300 sa halos 900 mga containers na ito ng bigas sa nagdaang weekend.